Hindi talaga natin masasabi ang sitwasyon sa ating buhay. May mga taong akala natin kung sino na mapang-api sa kapwa. Subalit may hangganan din pala ang mga ito. Tungayan natin ang kwento sa buhay ni Brenda. Bata pa lamang siya noon ay namulat na siya sa kahirapan. Namulat na sa realidad ng buhay. Laging bumabalik sa alaala ni Brenda ang pangyayaring kailanman ay hindi niya makakalimutan. 6 na taong gulang lamang siya noong huli niyang nakita ang kanyang sarili sa harapan ng salamin dahil sa isang hindi inaasahang aksidente, kung kaya ito ang naging dahilan para tuluyan siyang maging isang bulag. Kasalukuyan kasing silang nasa isang palengke noon ng kanyang inang si Maricel para bumili ng mga pagkain na ihanda sana sa kaarawan ng kapatid nitong si Maris. Subalit napahiwalay ito sa kanyang ina, kaya naman napatungo ito sa may kalsada at sa hindi inasahang pagkakataon ay may naganap na engkwentro sa pagitan ng alagad ng batas at ng mga masamang tao. Hindi inasahang natamaan ng ligaw na bala itong si Brenda malapit sa kanyang mata. Kaya naman sa pangyayaring iyon ay bigla na lamang nakahandusay sa kalsada ang bata. Samantalang sa pagkarinig naman itong si Maricel ay laking gulat niya dahil wala na sa kanyang tabi ang kanyang anak. Nakita niya lamang ang anak na nakandusay sa sahig. Agad niya itong nilapitan at humingi ng tulong mula sa otoridad. Mabuti na lamang at agad tumawag ng ambulansya ang mga pulis na naroon sa insidente. Nahuli ang mga masamang loob sa mga oras na iyon. Subalit, ang buhay naman ni Brenda ngayon ang nalagay sa alanganin. Hello, Rodrigo? Oh, Maricel, bakit? Anong nangyari? Rodrigo, narito ako ngayon sa ospital. Ano? Hindi ba nasa palengke lamang kayong dalawa? Rodrigo, natamaan ng ligaw na bala si Brenda. Sige, pupunta ako ngayon din mismo. Hihintayin kita dito sa ospital, Rodrigo. Hindi na nagsayang pa ng panahon ang ama, agad itong sumunod patungo sa ospital. Tay, saan tayo pupunta? Hindi ba kaarawan ko ngayon? Pero bakit parang may dala kang mga gamit? Maris, pupunta nga tayo ngayon sa ospital dahil naaksidente ang kapatid mo. Doc, kumusta naman ang kalagayan ng anak namin? Mrs., ginagawa naman ang lahat ng paraan para sa anak ninyo. Pero maaring ito ang magdulot sa kanya ng kanyang pagkabulag. Doc, bakit naman po? Alam mo kasi naapektuhan ng kanyang kornea. Pero kung may usang loob na magdodonate dito, na maaari mo na siyang makakita pero hindi biro ang halaga ng gagamitin na sa operasyon. Alam mo, I'm just reminded you. Doc, hihintayin ko muna ang pagdating ng asawa ko. Mag-uusap muna kaming dalawa tungkol dito. Sige, Mrs. Patawag mo na lamang ako dahil kung hindi ito agapan ay tuloy na siyang maging bulag. Ngunit dahil sa kakapusan sa buhay ay hindi natuloy ang palit kornea ng dalaga dahil na rin sa malaking halaga nito. At dahil sa pangyayaring iyon ay hindi na rin natuloy ang mahalagang karawan ni Maris dahil sa panggastos na sana ay nauwi pa sa pambayad sa ospital. Kaya simula noon ay nagtatampo na itong si Maris sa mag-asawa lalo na kay Maricel dahil hindi natuloy ang kanyang karawan na dapat sana ay maging masaya siya. Kaya naman ay nagkaroon na lamang ng galit si Maris kay Brenda dahil nasa kanya na lamang ang lahat ng atensyon na dapat sana ay sa kanya. Isa pa ay kinakinisa ni Maris noong nalaman niyang hindi niya pala tunay na kapatid itong si Brenda. Sinagip lamang ito ng kanyang ina noong naglakad ito sa may bangketa. Naawa siya sa sanggol kaya naman ay agad niya itong tinulungan at inuwi sa bahay. Maricel, saan mo naman napulot ang sanggol na yan? Baka may maghanap sa kanya at makulong ka pa. Rodrigo, nakita ko siyang umiyak sa isang gilid. Nakakaawa naman. Rodrigo, gusto ko siyang ampunin. Gusto ko siyang alagaan. Pero Maricel, may anak na tayo, hindi ba? Rodrigo, alam naman natin nag-iisa lamang si Maris at kapag lumaki na siya, wala tayong maging kasama sa bahay. Alam naman natin ang ugali ng anak mo, hindi ba? Kung gusto niya, hindi natin siya mapipigilan. Ikaw ang bahala, Maricel. Basta, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Huwag kang masyadong umaasa sa batang iyan dahil sa huli masaktan ka lamang dahil ampun mo lang siya.
may araw na hanapin niya rin ang kanyang totoong mga magulang. At ikaw, iiwan ka na lamang niya. Rodrigo, gusto ko lang namang makatulong sa nangangailangan. Hindi na lamang nakapagsalita pa ang lalaki. Samantalang halos puot at galit naman ang naramdaman ni Don Locio noong nalaman niyang nasawi ang kanya mag-ina mula sa isang malaking sunog sa mansyon. Hindi niya matanggap na sa dami-dami ng tao ay ang kanya mag-ina pa ang kinuha sa kanya. Hindi man lamang niya ito nagawang may ligtas dahil sa sobrang abala nito sa negosyo. Kaya naman sa araw na iyon ay halos gumuho ang kanyang mundo kung may balik lamang sana ang panahon, pero huli na ang lahat. Nancy, tumakas ka na. Isama mo ang anak ko. Iligtas mo siya. Pero, Doña Isabel, paano ka? Nancy, iligtas mo ang anak namin ni Locio. Pakiusap. Bago kumalat sa buong mansyon ang apoy, agad na nakalabas sa mansyon ang katulong na si Nancy. Subalit hindi na nakita ni Nancy ang paglabas ni Doña Isabel. Kaya naman umalis na lamang si Nancy sa naturang mansyon. Habang naglakad ito, nakasalubong niya ang kapatid ni Don Locio, si Norman. Ang nakabatang kapatid ni Don Locio, labis ang galit nito kay Locio dahil lahat ng ari-arian ng pamilya ay nasa kanya pinamana. Kaya naman ay bumukod ng tirahan itong si Norman. Nancy, ano nangyari? Bakit mahawak si Brenda? Sir Norman, nasusunog ho ang mansyon. Kaya itatakas ko muna itong si Bebe Brenda. Nancy, nasaan si Isabel? Sir, hindi na ho siya nakalabas pa sa mansyon. Ano? Hindi ka ba humingi ng tulong sa mga tao? Nancy, ako nang hawak kay Brenda. Umuwi ka muna sa inyo, sa bahay ninyo. Ako na ang mag-aaruga sa kanya habang wala pa si Kuya Locio dito. Sige Sir Norman, uuwi muna ako sa aming probinsya. Ikaw na lang po ang bahala kay Brenda. Sige Aling Nancy, mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Dahil sa naging trauma ng katulong ay agad rin itong umuwi muna sa kanilang probinsya. Samantalang hawak-hawak naman ni Norman ang pamangkin nito. Pero ang katotohanan ay may masama pala siyang balak sa kanyang pamangkin. Alam niyang sa batang ito mapupunta ang lahat ng ari-arian ng kanyang kapatid. Kaya naman sa halip na iuwi niya ang bata sa kanyang bahay ay iniwan niya ito sa bangketa. Total naman ay umuwi na sa probinsya itong si Nanay Nancy at walang kalam-alam ang kanyang kapatid sa kanyang plano. Kaya naman sa araw ding iyon, isang babae ang nakapulot dito na walang iba kundi si Maricel. Samantalang mula sa meeting ay nabalitaan naman ni Don Locio ang naganap sa kanilang mansyon. Kaya naman noong nalaman niya ay agad siyang umalis at nagtungo sa bahay. Habang nasa loob ng sakyan ay tinawagan niya itong si Isabel, ngunit out coverage ito. Halos kalahating oras ang biyahe nito mula sa kumpanya at ilang saglit pa ay nakarating na siya sa kanilang mansyon. Ngunit naabutan niya na lamang doon ang ilang mga bumbero na umapula ng apoy. Sir, kumusta po ang kalagayan ng ina ko? Nasaan sila? Don Locio, pasensya na ho kayo pero ni isang tao ay walang lumabas mula sa loob. I'm sorry to tell you pero walang nabuhay ni isa sa kanila. Hindi ito maaari. Ang mag-ina ko, Isabel. Pinaimbestigahan ni Don Locio ang naganap sa sunog. Subalit nalaman ng mga awtoridad na nagsimula ang apoy sa kusina. Marahil habang nagluluto ito ay hindi nila napansin ang pagkalat ng apoy. Kuya Locio, I heard something. Nasaan na mag-ina mo? Norman, hindi ko na sila makikita pa. Hindi ko na sila maligtas pa. Kuya, hindi mo naman kasalanan lahat eh. Walang may gusto namang pangyaring ito. Kay Ate Isabel at ng baby Brenda mo. Hindi ko na alam, Norman. Hindi ko alam kung nagkamali ba ako sa lahat ng ito. Masakit man para kay Locio ang lahat. Pero sa loob-loob naman ni Norman ay halos kulang na lamang na tumalon dahil sa sobrang tuwa. Kuya, sabay ka muna tumira habang inapula pa ang apoy. Salamat Norman pero malaking kutob ko na mali ang investigasyon ng mga otoridad na ito. At kapag nalaman ko ang lahat, hindi ko sila mapatawad kung sino man ang may pakanan nito. Salamat Norman pero kailangan ko munang bumalik sa kumpanya. Agad na itong umalis at iniwan si Norman. Kuya, tingnan na lang natin kung maalaala mo ang lahat na ito. At hindi makakayanan ang lahat ng ito
at sunod ka rin sa kanila. At ako ang papalit sa iyo at may-ari ng lahat ng payamanan ng pamilya. Taon nang lumipas, subalit walang naging balita sa pagkasunog ng kanyang mansyon. Pero ang lahat ay hindi natatapos lamang sa ganito. Nagpatuloy si Lucio sa buhay, bagamat araw, buwan, taon ay nanatili lamang sa kanyang alaala ang kanyang mag-ina. Maricel, tingnan mo ang naging bunga nito. Sa pagsagip mo sa batang yan, nalugmok tayo sa kahirapan. Nagkabaon-baon tayo sa mga utang. Yan ba ang pinagmulaki mo, ha? Tingnan mo na lamang ang anak natin. Nagtampo sa'yo dahil puro ka na lamang Brenda. Pagmasdan mo, bulag na si Brenda. Lalo lang tayo malugmok sa kahirapan niyan kung patuloy pa rin siyang narito sa poder natin. Rodrigo, bakit puro na lamang sarili ang inaatupag mo? Aba Maricel, nariyan ang totoong anak natin, si Maris, na dapat sana ay pinagtuunan mo ng pansin. Alam mo, para maging maayos ang pamilya natin ito, ano kaya kung iiwan mo na lamang sa bangketa ang babaeng iyan? Wala namang makakaalam nito, hindi ba? Samantalang nalaman ni Brenda ang lahat matapos siyang narinig ang pag-uusap ng mag-asawa. Hindi siya nito totoong anak, pero ganun pa man malaki ang kanyang utang na loob sa babae dahil sinagip siya nito simula pa noon. Isang araw noon habang walang lahat sa bahay, naisipan ni Brenda ng pahangin muna sa labas. Nagpasalamat pa rin siya dahil isang mata lamang ang napektuhan, pero habang tumatagal ay napansin niyang tila lumalabo na rin ang isang mata nito. Lumabas ng bahay itong si Brenda. Alam niyang wala nang kwenta ang kanyang buhay dahil sa kanyang sitwasyon ngayon. Sa kanyang paglalakad, hindi niya napansin ang isang matandang babae na kasalukuyang kasalubong nito. Kaya naman ay nawalan sila ng balanse. Nako, pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Iha, ayos lang naman ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Bakit mag-isa kang lumabas ng bahay? Baka mapano ka niyan? Wala naman nag-alaga sa akin, Lola. Dahil pabigat lang naman ako sa kanila. Huwag kang magsalita ng ganyan, Iha. Magulang mo pa rin sila. Lola, masakit pala no, na nalaman mo ang lahat. Sa loob ng mahabang panahon, nilihim nila ito sa akin. 15 years na ang nakalipas mula noong napulot nila ako sa isang bangketa. Nako, nakakaawa ka naman, Iha. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Brenda, Lola. Ang sabi sa akin ni Nanay, may nakasabit na pangalan sa liig ko. Kaya mula noon, Brenda na din ang pinapangalan nila sa akin. Iha, pwede ko bang makita ang liig mo? Bakit po, Lola? Iha, may hahanapin lang ako. Gusto ko makita mula sa likod ng liig mo kung may lunal ka ba. Hindi nga nagkamali itong si Nancy. Ito yung batang sanggol, 15 years na ang nakalipas na kanyang iniwan sa kapatid nitong si Don Lucio. Brenda, bakit naging ganito ang buhay mo? Nagkamali ako kung bakit kita iniwan noon. Po, sino po kayo? Kayo ho ba ang ina ko? Hindi, Iha. Ako ang yaya Nancy mo noon. May naganap na malaking sunog noon sa mansyon ng Daddy Lucio mo. Pero tayong dalawa lang ang nakatakas. Pero ang si Doña Isabel, ang nanay mo, hindi na siya nakalabas. Ang tatay ko po, buhay pa ba siya? Oo, noong mga panahong iyon, nasa trabaho siya. Kaya binigay kita sa kanyang kapatid na si Sir Norman. Pero hindi ko na inakala na hindi ka binigay ng ama mo. Brenda, ano nangyari sa'yo? Lola, natamaan po ako ng ligaw na bala. Ang sabi ng doktor, may pag-asa pa akong makakita. Pero malaking operasyon ang kailangan, malaking pera. Brenda, tara, samahan mo ako. Pumunta tayo sa dati niyong mansyon. Baka doon natin makikita si Don Lucio, ang ama mo. Umasa itong si Nancy na magkikita pa sila ni Don Lucio. Alam niyang ilang taon na rin ang nakalipas pero sana ay makita ng mag-ama ang katotohanan na si Norman ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Kasalukuyan silang nakasakay sa isang tricycle patungo sa mansyon ng Don at umaasang naroon pa ito. Subalit naging abandonado na ang lugar na iyon.
Brenda, ito yung mansyon nyo noon. Pero wala na palang taong nakatira dito. Lola, nagpapasalamat po ako dahil tinutulungan niyo po ako. Brenda, alam mo, matanda na ako. Pero ikaw, bata ka pa. Hindi mo man lang naranasan ang kaginhawaan dahil sa tiyuhin mong makasarili. Samahan mo ako. Mabaka sakali tayo na makita natin si Don Lucio sa isang restaurant kung saan kayong buong pamilya ay doon nagbabanding. Samantalang labis naman ang pag-alala ni Maricel dahil hindi niya alam kung saan nagpunta itong si Brenda. Alam niyang may kapansanan ang anak nito. Rodrigo, pakiusap. Hanapin mo si Brenda. Maricel, natuto siyang umalis at maroon din siyang umuwi sa bahay na ito. Bakit ganun ka sa kanya, Rodrigo? Maricel, hindi mo siya anak. Sana nga hindi na lamang siya bumalik dito. Samantalang nakarating na nga si Nancy sa lugar kung saan palaging pinupuntahan ng pamilya ni Don Lucio noon. Mula sa labas ng restaurant, palakas ang duda ni Nancy na nasa loob ngayon ang Don. Habang papasok ang dalawa, hindi nga sa nagkamali, naroon si Don Lucio at kasama nito ang kapatid na si Norman, ang may kasalanan ng lahat. Dahan-dahan silang nagtungo papalapit sa dalawang lalaki habang inalalayan ang dalaga. Don Lucio, kumusta po kayo? Aba, hindi ba ikaw si Nancy? Ang katulong namin noon sa mansyon? Anong ginagawa mo dito? Akala ko kasama ka sa mag-ina kong nasunog. Nancy, anong pakay mo dito sa amin ni Kuya? Huwag mong sabihin na mag-apply ka ulit bilang katulong kasama ng bulag mong anak. Ang mabuti pa, umalis na kayo dito. Iyaya Nancy, natutuwa ako dahil ligtas ka mula sa pagkasunog ng mansyon. Tama si Norman, ayaw ko nang maalala pa ang nakaraan dahil nasaktan lamang ako. Besides, nakamove on na ako sa pagkawala ng mag-ina ko. Wait lang, Don Lucio. Ang totoo, kaya ako narito dahil gusto ko sanang makita kayo ni Brenda. Anong pinasasabi mo, Nancy ha? Hindi ba kasama siyang nasunog? Kuya, huwag kang maniwala sa sinasabi ng Nancy na yan. Patanda na kasi yan eh. Huwag kang maniwala sa kanya. Baka gusto lamang niyang masukan dito sa atin. Makinig po kayo sa akin, Don Lucio. Malaki ang kasalanan ng kapatid mo sa'yo. Kuya, anong pinasabi ng matandang iyan? Huwag kang maniwala. Mabuti pa'y palayasin natin siya. Don Lucio, ang anak mong si Brenda, buhay pa. Pwede ba Nancy? Huwag mong lokohin ang kuya ko. Baka gusto mong ipakulong kita sa pagsabi mo ng kasinungalingan sa amin. Nagsasabi ako ng katotohanan, Don Lucio. Si Norman ang may kasalanan ng lahat. Alam mo, Don Lucio, noong naganap ang sunog, nakalabas kami ni Brenda. Pero habang lumalayo kami mula sa sunog, kinuha mula sa akin ang anak mo. Ang sabi niya, siya na magbibigay nito sa iyo. Don Lucio, hindi ko alam na iniwan niya pala ito sa bangketa. Ang dalagang nasa harapan mo ngayon na may kapansanan sa mata, siya si Brenda, ang anak mo. Nancy, paano mapatunayan sa akin na talagang siya ang anak ko? Ikaw, Don Lucio, ano ba ang palatandaan mo sa kanya? Alam mo, naalala ko na meron siyang malaking lunal sa likod sa kanyang liig. Don Lucio, tingnan mo ang kanyang liig kung meron ba o wala. Laking gulat ni Don Lucio dahil totoo nga ang sinabi ni Nancy sa kanya. Don Lucio, si Norman ang may pakanan nitong lahat. Dahil sa kanya, nagdusa ng lubos ang anak mo. Norman, kailangan ko na paliwanag mo. Ano ibig sabihin nito? Pinapaniwala mo ako na wala ng anak ko pero ano? Kuya, niloko ka lang ni Nancy. Paano kung kasabot niya ang babaeng iyan at ipirahan ka lamang? Excuse me, kung sino ka man, wala akong balak na masama. Ang gusto ko lang naman ay makita ang totoo kong mga magulang. Pero kung hindi nila ako tanggap, hindi ko ipagpilitan ang sarili ko. Nancy, kailangan kong ipa-DNA test ang anak ko. Kung totoo man ito, gagawin ko ang lahat para muli siya makakita. At ikaw Norman, kapatid pa naman kita. Tinulungan kita, binigyan kita ng share sa kumpanya. Pero kung mapatunayan ko na may ganoon kang kasalanan dito, magtago ka na dahil hindi kita mapatawad Norman.
Agad na gumawa ng aksyon itong si Don Locio. Pina-DNA test niya ang kanyang anak na si Brenda. At sa kabutihang palad ay sila nga ang tunay na mag-ama. Dahil sa pangyayaring iyon, labis ang galit ng Don sa kapatid. Kaya naman pinalayas niya ito sa kumpanya. Samantalang dahil napatunayan na ni Don Locio na anak niya nga itong si Brenda ay gumastos ito ng malaking halaga para muling makakita si Brenda. Samantalang ilang buwan na rin ang nakalipas, hindi pa rin nawalan ng pag-asa itong si Maricel na muling makita si Brenda. Bagamat iniwan siya na mag-ama dahil parang nawalan siya ng sariling pag-iisip. Saka isip niya kung paano makita itong si Brenda hanggang sa tuloy na rin itong pag-alagala na lamang sa lansangan. Samantalang habang nakasakay itong sina Don Locio, Brenda at Nancy ng sasakyan ay napansin ng dalaga ang babaeng naglalakad sa daan at pamilyar sa kanya ang mukha nito. Nay Maricel? Napalingon naman ang ginang sa bintana ng sasakyan. Anak, Brenda, nakakita ka na? Matagal na kitang hinahanap. Maraming salamat at nagkita rin tayo. Hindi ko akalain na nakakita ka na pala. Oo, Nay. Nakita ko na rin ang totoo kong pamilya. Binabati kita, anak. Sige, aalis na ako. Nay, saan po kayo pupunta? Bahala na. Iniwan na ako na Rodrigo at Maris. Dahil para sa kanila, nababaliw na ako sa kakahanap sa'yo. Dad, siya si Nanay Maricel ang tumulong sa akin, ang sumagip sa akin, ang nakupkup sa akin, Dad. Malaki po ang utang na loob ko sa kanya. Anak, hindi ba sila ang dahilan kung bakit ka nabulag? Dad, walang may kasalanan. Isang aksidente lamang iyon na minsan dumating sa buhay ng tao. Dad, tulungan natin si Nanay Maricel. Pakiusap. Anak, Brenda, kung masaya ka man dito, wala akong magagawa. Masaya ako kung masaya ka. Kailangan natin celebrate ngayon. Alam mo Brenda, kailangan natin celebrate ngayon dahil dumating ka muli sa buhay ko at higit sa lahat ay naging successful ang operation mo. Tuluyan na lang sinama si Maricel sa bago nilang tinirhang mansyon. Nagpasalamat naman si Don Locio dahil kung hindi dahil kay Maricel at Nancy ay hindi sila muling magkita ng kanyang anak. Minsan sa buhay ng tao, ang pagtulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit ay asahan mong pagdating ng panahon, babalik din sa iyo kung ano man ang ginawa mong mabuti sa kapwa. Mga kaibigan, labis po ako nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel. Shout out sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat po. Lagi po tayong mag-iingat sa lahat ng panahon. Hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat at paalam.